God bless you. Sige po, i-release na po natin yung blessing. Diba? Sino po ditong nangangailangan ng blessing? Basta po yung mga kumain nangangailangan ng blessing. Ayaw nyo? Ayaw nyo ng blessing? Diba? Sino pong ayaw? Parang ayaw ng iba eh. Ayaw na pipilitan ng sige na nga. Diba? Alam niyo po ba, may kasabihan po tayo at i-memorize niyo po ito. Medyo mahaba, pero i-memorize niyo dahil napakaganda. Ang kasabihan, every blessing is a blessing. Mahaba ba? Maiksi lang, di ba? Every blessing is a blessing. Pwede niyo ba itong isulat ng malaki, ipatay? Huwag na lang ipatarpulin, pero pwede rin. Ilagay niyo po sa dingding niyo na pagising mo sa umaga, yung pagbangon mo nasa headboard, nasa dingding. Pwede ba yon? Pwede ba usapan natin yon? Marami namang bond paper, pwede niyong isulat. Every blessing is a blessing. Amen po ba? Naniwala po ba kayo doon? Every blessing is a blessing. Dahil napakarami ngayon, hindi na nagising. Yung iba ay problema, nagka-problema. Pastor, kasi po ako ay nag-herbal din po ako. So, parang nag-doktor-doktoran, pag may sakit, dinadiagnose din. Nagbakasakali na tumama, di ba? Sabi nila, Pastor, hirap na po akong makatulong. Sino po ditong nahirapang matulong? Lalo kung dumaan ang Bombay, lalo na tiri maniningil, hindi ka talaga makakatulog. Lalo pagkatapusan ng buwan, ay ang hirap matulog na daming bayaran, duty. Di ba? Bayaran ng ilaw, pera ng tubig, pera ng renta. Ito pa yung mga anak, Ma'am, Pa, bawal ko! Makadiman, parang may pinapahawak. Di ba? Hindi ka talaga makatulog. Ngayon, kaya nangingitim na yung mga mata. Dahil hindi makatulog. Pastor, paano bang gawin ko? Hindi na ako makatulog. Sabi ko, meron kang dalawang pagpipilian. Okay? Ano pa ang gusto mo? Hindi ka makatulog o hindi ka magising? Hello? Yung iba ngayon sa ICU, hindi na nagising. Parang naghihintay na lang. Ang totoo niyan, mga kapatid, dahil ikaw ay nagising pa, ibig sabihin, may plano pa sa iyo si Lord. Amen? Yung iba naman sa probinsya, napanood nyo sa Facebook, tulog sila. Nagulat na lang sila, umapaw ng tubig. So natrap na sila doon sa loob ng bahay. So nasaan na yung umaga sa kanila? Wala nang umaga dahil natabunan na sila ng putik. Kaya napakalaking kapangyarihan ng salitang every blessing is a blessing. And I remember, 12 kasi kaming magkakapatid. Lagi pang namamaga ang ngipin ng tatay ko noon. So, 12 lang kami. Naalala ko, ang tulugan namin, nasa gitna ng kami, parang ganito. Yung salas, pinakasalas. Merong noong araw, merong napakalaking kulambo. Naalala niyo ba yun? Sino pong nakakaranas ng gano'n? Di ba ang laki ng kulambo na pwede kang mag-jogging sa loob? Pwede kang tumayo. Yung mga bata pa kami. Tapos nakahilira kami gano'n. Nakahilira kami mga magkakapatid. Yung tatay ko, siguro binibilang kami. Kasi ang dami namin eh. Hinahawakan niya kami. Tapos, isa-isa, kahit marami kami, isa-isa niya kami yung ililihans. Hinahawakan niya ng ganyan. Hindi ko po narinig ang ganyang salita. Pero sigurado ako, pinag-pray niya kami bawat isa. Hello? Pinag-pray kami. Hating gabi, madaling araw, hindi siya nakatulog. Isa-isa. Ganon ang mga ama. Tapos, malikot kami. Gugulong, isa nandoon na. Yung isa nandoon, katabi na yung orinola. Ano yung orinola nung araw? Nakamukha din ang ating plato.
kamukha din ng tabo. Yung tawag doon? Sarpin. Wala, mayroon pa ba ngayon? Parang nami-miss ko yun. Ang iingay, di ba? Pag humigop ng tapos pag hinigop ng isa, kasunod naman higupin naman ng isa. Ang sarap ng banding nung araw. Di ba? Ang sarap ng pamilya. Gugulong ako doon. Katabi ko na yung urinola. Tapos, para kaming mga tuta, kukunin ako ng tatay ko. Binubuhan niya ako, dadalhin niya at balik ako doon sa unan. Para kaming mga tuta na isa-isang ibalik doon. Nagising ako, ang sarap ng pakiramdam na hindi ako dumilat kasi ang sarap ng pakiramdam na kinakarga. Di ba? Pwede naman akong, pwede naman gising na. Pero ang sarap na nandyan ka sa balikat ng braso ng tatay mo, kinakarga ka at ilalapag kanyan-kanyan. Amen? Sino pong nakakaranas ng ganun? Di ba? Hindi kayo nayakap ng tatay niyo. Hindi kayo nayakap ng nanay niyo. O wala kayong tatay at nanay. Putok sa anong tawag doon? Putok sa bubo. Bigla ka nang lumabas. Ngayong umaga, ang ating pong mensahe ay tungkol sa tinuturo ni Kristo ng panalangin. Dahil naririnig natin sa mga mensahe ng Facebook, Messenger, mag-pray kayo kasi meron ngayong bagyo. Diba yung salitang mag-pray kayo, manalangin kayo. Okay. Ano ang sigaw ng mga tao na nakaranas ng baha, lindol? Napanood niyo ba sa Facebook? Active ba kayo sa Facebook? Mga balita? Ano ang madalas na sigaw ng mga tao? Ha? Dahil Bisaya, anong salita sa Bisaya? Tabang. Dito, tabang. Walang lasa, tabang. Tabang! Walang lasa. Sa Bisaya, ang tabang ay tulong, saklolo. Tama na, Lord. Tama na, Lord. Lord, tabang! Tabang, Lord! Yung sigaw na yon ay sigaw ng saklolo. Bingit ng kamatayan. Ang tanong, nasaan ka nung wala pang baha? Tumawag ka ba ng tulong Panginoon? Nanalangin ka ba? So, ang topic natin, nanalangin ka ba? Diba? Yung topic natin last Sunday ay loyal ka ba? Okay? Loyal ka ba? Ngayon, nanalangin ka ba? Okay? Amen po ba? Amen. Kung nanalangin po tayo sa tuwing kailan, anong oras at kailan ka tatawag sa pangalan ni Jesus? Sa pangalan ng Diyos. Sa tuwing kakain, naalala ba natin ang Diyos na nagbigay ng pagkain? Sa tuwing may sahod, tatanggap tayo ng yung salary, sahod. Nabanggit ba natin, thank you Lord? O kaya, habang nandyan yung pera, kulang to. Maraming kaltas. Halos wala tira. Pagdating ni Mrs., ito lang! Saan ang iba? Mapuray ka nun. Ba, agad. Di ba pwede? Di ba pwedeng kunti lang sahod? Sino pong nakarelate? Taas mga kamay. Sino po ditong sahod sobra-sobra? Bigay nyo sa amin. Sino po ditong madalas kulang? Taas mga kamay. Sa dami ng pangangailangan, ito lang. Anong ginagawa natin? Sisihin si amo. Sisihin ang kapitbahay. Sisihin ang presidente. Sisihin ang flood control. Sisihin ang gobyerno.
Si BBM kasi, si Duterte kasi. Kung sino-sino ang sinisisi, ano kaya kung sa isang saglit, tumabi ka muna, yumuko, at manalangin. Tumawag sa pangalan ng Diyos. Bago ang lahat ng mga bagay-bagay, problema dito, problema doon, pangangailangan dito, pangangailangan doon, kapos dito, kahirapan, kahirapan, sa halip na kung sino-sino ang sinisisi, hindi kaya manalangin muna. Hello? Kapag ang anak ay lalapit, Ma, exam namin bukas. Ang dugo, aakyat ka agad sa utak. Aakyat ka agad. Yung dugo na 90/60, naging 210. Tumaas agad ang high blood. Kaya sigawan dito, sigawan doon. Hindi kaya mama, nanay, tatay, kapag na-stress, hindi kaya pwedeng hawakan mo ang kamay ng mga anak mo, ng misis mo, sa halip na mag-tutut-tutut-tutut Armalite. Yung Armalite na yun, kung nanalangin yan, may magagawa ba ang away? May magagawa ba ang sisihan? Maiinis ka lang. Sa halip, honey, o mahal, ano bang tawagan nyo? Sweetheart, ano ba? Babes. Ang gawin ninyo mag-asawa, meron kayong matutunan ngayong umaga. Bago kayo mag-away, sabihin yung partner nyo, pray muna tayo bago tayo mag-away. Pwede ba yun? Pwede? Oops! Bago mo akong murahin, pray muna tayo bago mag-away. Pagkatapos nating manalangin, sige, rat-rat. Pwede ba yun? Panginoon, pagpalain niyo po ang aming away ngayon. Sana hindi dudugo ang mukha ko sa kalmot niya. Sana hinaan lang niyang sampal niya. Sana walang murahan sa away namin, Lord. In Jesus' name, Amen. Okay, sige. Pwede bang ganon? Sa palagay nyo, may away na mangyayari? Diba? Nakakahiya ni Lord. Nakakahiya dahil sa tuwing manalangin ay nariyan siya. Hello? Ang gusto ni Lord, lagi tayong manalangin. May sakuna, may kalamidad, may bagyo, may lindol o wala, pray. At ang klaseng panalangin, hindi lang hingi. Kasi ang akala natin panalangin ay hingi. Wala naman akong pangangailangan. Mayaman ako. Ang ganda kayo ng cellphone ko, 3210. Diba? High pitch. May rami ako sa sakyan. Ang ganda ng bahay ko. Ba't ako magpipray? Wala naman akong sakit. Yung mga pulubi lang ang magpipray, yung mga hampas lupa. Ako mayaman ako eh. Dami kong pera. Lahat ng bangko meron ako. Kaya mahirap sa isang mayaman na makalapit sa Diyos dahil meron sila. Hindi po galit ang Diyos sa mga mayayaman. Galit ang Diyos sa mga walang panahon sa Kanya. Amen? Kaya po minsan, ang mga kalamidad, parang maisip natin, hindi kaya ito ay paalala ng Diyos. Hindi kaya ito reminder na, oops, mga tao, parang masyado na kayong busy. Alam niyo ba ang salitang busy? Paano ang spelling ng busy? B-U-S-Y. Alam niyo ba ibig sabihin? Being under Satan's yoke. Kapag sinabi mong busy ka, wala kang panahon kay Lord kasi nagugumon ka na, nasakal ka na sa mga gawa ng kalaban. Then, gawin ka ni Lord ng busy, gawin ka ni Satanas ng mga demonyo. Demonyo nga yan eh, walang magawang mabuti yan.
Gawin ka niyang busy para wala kang panahon mag-pray. Sundan niyo ba yun? Gawin kang busy para hindi ka na magsamba. Simba, may pera ba dyan? Magkakabigas ba ako? May ayuda ba dyan? Sabay ang pagsamba sa bigayan ng anong tawag nun? Tupad. Bigayan ng AX. Kaya walang simba. May gagawin ako. Biglang natigo. Hello? Brothers and sisters, ang Diyos ang nagmamay-ari ng iyo at aking buhay. Ano mang oras, kukunin niya ng may-ari. Lalo kung wala kang panahon sa Kanya. Huminga ng malalim. Sige po. Inhale. Exhale. Lalo kapag wala tayong panahon sa Kanya, sabi ni Lord, tabi ka na lang. Kasi mukhang nagpapasikip ka na lang sa sanlibutan sa mundo. Hello? Kung gusto mong humaba ang iyong buhay, kumain ka ng din ang mga bersikulo sa mga vegetarian. Pero ang dami namang kumain ng gulay. Patay din. Hello? Puro gulay na ang laman ng tiyan. Patay din. Ang pinakamahirap sa tao, alam nyo, hindi yung walang pera. Ang pinakakawawang tao ngayon sa mundo ay hindi yung walang pera, kundi yung walang Diyos sa kanyang puso. Sabihin mo sa katabi mo, may Diyos ka ba? Hello? Ang tema natin, nanalangin ka ba? Okay. Buksan po natin mga Biblia. Matthew chapter 6. Ito yung panalangin na tinuro ni Jesus sa atin. At maaari, alam ko, sigurado ako, memorize po natin ito. Sino pong nakamemorize sa prayer na tinuro ni Jesus? Our Father. Sino pong taas mo mga kamay, nakamemorize? Tinuro ni Lord to, amen? Okay, Our Father. Okay, sige po. Patunayan natin kay Lord na memorize po natin yan. Sige po, ready, begin. Salamat sa 6 na piraso na nakamemorize. Halata yun, di ba? Pag hindi ka sanay talaga magbigkas, obvious. Sabihin mo sa katabi mo, obvious. Nung bihira mong mabigkas, in fact, ginawa nga po itong kanta, di ba? Di ba? Sino pong nakakanta nito? Ama namin, unti-unti nang nabura. Napasa na ang papel.
iba ang tono dito? Parang tsatsa yung tono niyo sa kabila. Mahana mo yung kanta na pa. Pagkaiba ang ha, Bisaya. Parang naiba. Parang sumba. Mahana mo yung kanta na rin. Okay, amen? Naging tradisyon natin yon ng panalangin. Ano man ang relihiyon natin, tumawag tayo sa ngalan ng Ama. Okay. Ama namin. Okay. Isang katuruan, tinuturo ni Jesus na sa tuwing tayo ay manalangin, una, banggitin natin na siya ay ating Ama. Hello? Sino ditong anak ni Duterte? Sino ang katabi mo? Mukha pa ni Sarah yan? Sino ditong anak ni Marcos? Kapag anak ka ng presidente, ano ang dating? Hello? Kapag pumunta ka sa isang lugar, ay anak ni Marcos yan. Anak ni Duterte yan. Di ba iba ang balikat ay? Siyempre, anak ako ng presidente. Kapag pupunta dito, ang anak ni... Sino ba presidente ng Amerika? Trump. Si Trump. Ganito ba ang ulo dito? Pupunta ako sa Pilipinas, paglapag ko ng airman, lagyan ng ano, yung sa gate, di ba? Lagyan ng yung tarpaulin. Welcome to the Philippines. His Excellency. Anak ng presidente yung Amerika. May mga bodyguard, di ba? May sasakyan na kaabang. Ang ibig sabihin, iba kapag ikaw ay anak. Hello? Kapag humingi ang anak. Hello? Sino ditong mga tatay? Mga tatay, taas mga kamay. Pag humingi ang mga anak, ako may mga anak ako. Pag mag-message sa akin nung sila ay nag-aral pa, pag nag-message, pa, exam na namin. Anong ginagawa ko? Bukod na, siyempre mag-pray muna. O, sige na, kaya natin pa, kailangan ko ng 25K kasi ipaayos daw yung aking ngipin. Ano bang trabaho, bakit ngipin? Magkagatan pa kayo dyan? Kasi requirement po kasi yan sa airlines. Ayusin daw ang ngipin. 50,000 nga yun eh. Binigyan pa ako ng discount na kasama ko, 25 na lang. Na lang. Sabi ko, hindi ko tinanggihan. Hindi ko sinabi, wala akong pera, bahala ka sa buhay mo. Hindi pwede. Dahil anak eh. Sabi ko sa kanya agad, na gagawa tayo ng paraan. God will provide. Sa tuwing hihingi ng pangangailangan ang anak, gagawa at gagawa tayo ng paraan. Mga kapatid, sa prayer na tinuro ni Lord, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. It speaks the truth of a relationship, relasyon, na tayo bilang mga tao, hindi ka lang ordinaryong tao, isipin mo, anak ka ng Diyos. Hindi ka anak ng tupa. Di ba yung mga tao, anak ng tinapa? Pero ko, anak ng tinapa, sabagay, ang sarap niyan. Di ba may kamatis at tuyo? Parang naninilaw ka yata, kasi gaya sila anak ng tinapa. Hindi ka anak ng tinapa. Anak ka ng Diyos. Ama namin. Kapag lumapit ka sa Diyos, isipin mo na may relasyon ka sa Diyos. At dahil anak ka, may karapatan kang humingi. Iyon kung anak ka nga talaga. Hello? Dahil hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang akala natin, yun din ang akala ko noon.
na lahat ng tao ay mga anak. Lahat naman tayo ay mga anak ng Diyos. Lagi kong naririnig yan. Lahat naman tayo ay anak ng Diyos dahil isa lang ang ating pinanggalingan, si Adan at Eva. Lahat naman tayo ay anak ng Diyos. Nung nagbuklat ako ng Biblia, nung nagsimula akong magbasa ng Biblia, noon palang simula, ang sabi ng Biblia, nilikha ng Diyos ang tao. Hello? Nilikha. Hindi po sinasabi ng Biblia, ipinanganak ng Diyos ang tao. Magkaiba po ang nilikha sa ipinanganak. Hello? Yun po sa Genesis. Nung pagdating ko naman sa bagong tipan, si Jesus ang bugtong na anak ng Diyos. Pag sinabi mong bugtong, may iba ba? Kapag sinabi ng bugtong na anak ng Diyos, nag-iisang anak ng Diyos, nag-iisa lang ang kanyang anak. Sa pamamagitan ni Mary, lalang ng Espiritu, dahil ang Diyos ay Espiritu, nalalang sa Espiritu, nabuntis si Mary, nag-iisa lang ang anak niya. At ang pangalan niya ay si Jesus, si Jesus. Si Jesus lang ang anak ng Diyos. Tayong mga tao ay nilikha ng Diyos. So paano tayong mga nilikha na tawag sa Kanya ng Ama? Inilikha lang naman pala tayo. So ibig sabihin pag nilikha ka, hindi ka anak. Isa lang ang anak ng Diyos. Nasundan po natin? Kaya iba pag nagbabasa tayo ng Biblia, mga kapatid. Nung nabasa ko, hindi pala lahat ng tao ay anak ng Diyos. So, ang kanyang itinuturing lamang na anak, listen to me and listen carefully. This is the truth. Ito yung katotohanan, lalo pag may mga kalamidad. Hello? Kakaunti lang ang itinuring ng Diyos na mga anak niya. Hello? Hindi lahat ng mga tao ay anak ng Diyos. Okay. Sabihin po natin, Pastor, lahat naman ng tao nagdadasal. Lahat naman ng tao tumawag sa pangalan ni Jesus. Okay. Matthew 7:21. Not everyone, okay, si Jesus mismo ang nagsabi. Jesus said, not everyone who calls to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of God, but only those who does the will of my Father. Hindi, sa Tagalog, hindi lahat ng mga tao na nanalangin, tumawag sa pangalan ni Jesus, ay may karapatan na maging anak ng Diyos. Hindi lahat ng tumawag sa nagdadasal ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yun lamang, okay, tingnan niyo po sa screen natin. Sige, basahin po natin. Tayo mismo magbasa. Ready, begin. Sino lang daw ang makakapasok? Yun lang, sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sino ang nagsabi dito? Sino ang tumawag ng Ama? Si Jesus. Yun lamang gumawa ng sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, hindi pala lahat. Sa oras na ito, ang daming nagsisimba, ang daming nagdadasal, ang daming nanalangin, ang daming sumisigaw ng tabang. Pero hindi lahat makakapasok
sa langit. Isino lang? Yun lang, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng ating Ama na nasa langit. Pero tinuro ni Jesus na pag nanalangin kayo, tawagin ng Ama na nasa langit. Pwede ba akong sabihin ko kay Duterte, "O Daddy, kumusta ka dyan sa..." Anong bansa ba yung dinalan sa kanya? Sa Quadra? Ay, hindi. Saan ba siya dinala? Sa Netherlands. Daddy Duterte, kumusta ka na dyan, Dad? Ano sabihin ni Duterte sa akin? Wala akong anak na kalbo. Pwede ba akong tumawag ng daddy? Eh, hindi naman niya ako anak. Okay. Itong malaking problema natin. Problema ng mga tao. Karamihan. Ang tanong ngayon, dapat nating masagot. Huwag kang pumayag na uuwi ka ngayon na hindi masagot ang tanong na ito. Kapag hindi mo masagot, bagsak ka sa exam. Di ba sa exam? Pag hindi ka makakasagot, anong mangyari? Bagsak. Hindi ka papasa. Hindi ka papasa sa langit kapag hindi mo ito masagot. Isino lang pala ang mga anak ng Diyos? Kung si Kristo lang ang anak, ipaano tayo? Okay, Juan 1:12. John 1:12. Juan 1:12. Pakinggan nyo ng mabuti. Dalawang tainga. Buksan nyo ngayon kasama ang pagbukas ng puso at isip dahil mahalaga po ito, mga kapatid. Dahil hindi lahat ng nagdadasal, hindi lahat ng nanalangin ay anak ng Diyos. O kung hindi lahat ng anak, isino lang pala at papaano pala ako maging anak? Tingnan niyo po. Basa. Ready, begin. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumasampalataya sa Kanya ay Okay. Subalit ang lahat. Sino pong kasama sa lahat? Sino pong gustong sumali sa lahat na yan? Sabi sa Pampanga, lahat. Lahat. Sino pong gustong sumali sa lahat na yan? Salamat. 1, 4. May iba nahiya. Ayaw nyo. Sabi ni Lord, please, tumanggap ka. Hello, sino pong gusto? Gusto mo bang maging anak ng Diyos? Bibigyan tayo ng karapatan. So, ibig sabihin, hindi ka anak. Binigyan lang tayo ng karapatan. So, para bang adopted? Pag hindi ako anak ni BBM, sigurado naman ako doon. Mukhang pwede kay Aquino, pwede pa. Kasi bilogin ang ulo nun eh. Hello? Bibigyan ako ng karapatan ni BBM na maging anak sa isang kondisyon. May kondisyon. Kung gusto niya na iampunin ako. So legally, Marcos na ang apelido ko. Bagay ba? Ay, ayaw ko pala. Baka ako munang ibitay dahil sa blood control. Hello? Bibigyan ka ng karapatan. Malinaw po, binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Anong gagawin para bigyan tayo ng karapatan? Kapag tumanggap, sabi natin tumanggap, at sumampalataya sa Kanya. Sino pong Kanya? Kay Jesus. Kapag tanggapin natin si Jesus sa puso natin, bibigyan tayo ng karapatan na mga maging anak ng Diyos. Pastor, parang sumakit yung sumakit yung ulo ko pag gusto kong uminom ng medicol. E paano pala yung mga taong sabihin natin hindi pa tumanggap at sabihin natin hindi naman kasi alam, wala namang nagsabi. Hindi man sinabi na kailangan pala yung tumanggap, kailangan sumampalataya. Kanino palang anak? Siyempre, sagutin natin sa Bible. John 8:44. Okay, Bible pong nagsabi, hindi po si Pastor Larry.
ang Bible. John 8:44. Juan 8:44. Tingnan niyo po, kayo po ang magbasa para malaman po natin. Sige po, basa. Ang Diablo ang inyong ama. Ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Wala pa lang ay matatapos siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Di ba si Jesus ang katotohanan? Sino naman ang kasinungalingan? Ang sabi diyan, ang diablo ang inyong ama. Kaya pala tayo madaling magkasala. Kasi ang diablo ang ama ng kasalanan, ama ng kasinungalingan. So nung ipinanganak tayo, nagkasala na tayo. Namana natin ang kasalanan ni Adan at Eva. Hanggang ngayon makasalanan tayo. Dahil makasalanan tayo, anak tayo ng Diablo. hindi ako magsabi niyan. Baka sapakin na kayo mga kapitbahay, anak ng diablo pala. Baka sapakin ako. Ang Bible ang nagsabi. Gusto ba natin manatili doon? Okay, nandito ako. Hindi ko alam. Kung pinanganak ako, wala nang magsabi sa akin. Gusto kong makawala dito. Gusto kong tiyakin na anumang mangyari ng buhay ko, masabi kong anak ako ng Diyos. Ngayon, anong gagawin ko? Manampalataya at tumanggap kay Kristo. Nandoon si Kristo. Nandito ako ngayon sa Juan 8:44. Anong gagawin ko? Juan 1:12. Tanggapin ko si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At then magsimula na manalangin ako ngayon. Anumang oras, may kalamidad, may sakuna, manalangin ako. Lord, Ama naming nasa langit. Bakit? May karapatan ka na tumawag ng Ama kasi tumanggap ka at nanampalataya ka kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen po ba? Iyo po ang ating mga ulo. Sige po, iyo po. Ipikit mo yung mga mata. Nais mo ba na matiyak na ikaw ay bibigyan ng Diyos ng karapatan na maging anak ng Diyos? Kung nais mo, taas mo yung kanang kamay. Taas mo. Tumaas ang kamay mo, hindi dahil sinabi ko, kundi dahil naniwala ka. Nanampalataya ka ba na si Kristo Jesus ang namatay sa krus upang ang ating makasalanan ay kanyang tubusin at linisin? Naniwala ka ba na si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay? Walang makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Amen? Sa oras na ito, sumunod ka sa panalangin. Sundin mo ang panalangin ito na may pananampalataya na tanggapin mo si Jesus. At ikaw ay bibigyan ng karapatan. Ngayong oras na ito, bibigyan ka niya ng karapatan na maging isa sa mga anak niya. Na tanging paraan lamang na ikaw at ako ay may karapatan na tumawag sa kanya na Ama na sa langit. Sundin niyo po ang prayer na ito. Dakilang Diyos. Sige po. Dakilang Diyos o Panginoong Hesus. Naniwala po ako sa inyong salita na ikaw, Panginoon, ang tanging paraan na ako ay mabigyan ng karapatan na maging anak mo. Binubuksan ko po ang pintuan ng aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa buhay
na walang hanggan. Salamat, Panginoon, na pinatawad mo na ako. At ngayon, magmula ngayon, handa po ako na maglilingkod sa iyo habang ako'y nabubuhay. Panginoong Diyos, karapatan ko na ngayon na tumawag sa iyo sa oras ng panalangin na Ama na sa langit. May karapatan na po ako dahil tinatanggap na kita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Mula sa araw na ito, mga kapatid, tayo ay kapamilya. Bakit? Tayong lahat ay mga anak na ng Diyos. Pastor, paano yung iba na sa labas? Hindi pa nila alam. Paano kung may kalamidad? Paano yung mga mahal ko sa buhay? Paano yung asawa ko? Mga anak ko? Yan ang ating misyon. Sabihin mo sa kanila ang narinig mo ngayon. Pasundin nyo rin sa panalangin. Dahil tayong nakakaalam na ganun lang pala kasimple. Kaya lang hindi lahat nakakarinig. Ito po ang sinasabing mabuting balita. Ito po yung good news, mga kapatid, na kailangan ating ikwento. Dahil pagdating ng panahon, sisihin ka. Ba't di mo sinabi? Ba't di mo sinabi na may paraan pala na ako'y makapasok sa langit, na ako ay maging anak? Bakit hindi mo sinabi? Grabe ka naman, pare. Masyado kayong makasarili. Kaya meron tayong misyon na ibahagi sa kanila. Mga kapatid, hindi relihiyon. Hindi sa pamamagitan ng relihiyon tayo'y maligtas, kundi sa pamamagitan ng personal na relasyon kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Kaya kung ikaw ay sumunod sa panalangin yon, harapin mong katabi mo. Sabihin mo, congratulations. Sige po, kamayan niyo po. Congratulations. You are now my brother. You are now my sister in the Lord. Amen? Amen? Huwag mo nang tingnan yung mukha. Hindi mo matanggap ang mukha. Wala tayong magawa dyan. Maganda. Okay. Kapatid na po natin sa pananampalataya. Dahil tayo ngayon ang makapagsabi na tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Batay sa kanyang sinasabi na sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtanggap, bigyan tayo ng karapatan maging anak ng Diyos. Sabihin mo ngayon, taas mo ka ng kamay. Ilagay mo sa dibdib. Sabihin mo, anak na ako ng Diyos. Taas uli. Salamat, Lord! Pero wag mo nang bagyo. Amen? Pwede ba tayong manalangin? Ako na lang po manalangin. Mag-agree na lang po kayo. Taas mga kamay. Dakilang Ama, bilang mga anak mo kami ngayon, at may karapatan na tumawag sa iyo na Ama. Aming dakila at makapangyarihang Ama. Dalangin po namin, Lord, na meron pong nagbabadyang sakuna sa buong Pilipinas. Nangyayari na ang mga kalamidad, iba't ibang probinsya, iba't ibang sulok ng bansang Pilipinas. Lindol, bagyo, at may mga mahal kami sa buhay na sa ibang probinsya. Tinataas namin, Ama, ang aming mga kamay. Kami ay nanalangin. Nagkakaisa. Iligtas niyo po ang inyong mga anak, Panginoon. Kami ngayon na narito, nagsama-samang nanalangin. Ang kaligtasan ay mapasa amin. Ang pabor mo, O Diyos, ikawan niyo po sa bawat isa sa amin. Ang aming mga hanap buhay, ang aming mga bahay, Panginoon, nasa inyong pag-iingat. Panginoong Diyos,
Mula sa araw na ito, ay lagi na po kaming tatawag sa iyo sa pamamagitan ng panalangin. Sa pangalan ni Jesus, pinapasalamatan ka namin, O Diyos. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ngayon po, bago tayo magtapos, meron po, ngayong araw na ito is a special day dahil meron tayong bata na ihandog. Okay? Kaya narito po ang mag-asawang Erjan and Grace Baltazar. Postanis Baltazar. Okay, sige po, request po natin ang mag-asawa na dalhin po ang kanilang baby na ihandog. Yan, sige. Doon po muna kayo kakita.